President Duterte kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Monica, walang takdang petsa o araw na binanggit si Vice President Sara Duterte kung kailan siya babalik ng Pilipinas. Aniya, mayroon lamang siyang return ticket na nakaschedule sa April, ngunit hindi niya pa masabi yung eksaktong araw o petsa ng kanyang pagbabalik sa bansa. Meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Nilinaw ng pangalawang Pangulo na wala siyang balak manirahan sa The Hague, Netherlands. Sinabi ni VP Duterte na may return ticket na siyang nakareserba para sa Abril dahil ito ay requirement bago siya umalis ng bansa. Subalit hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang kanyang ginagawa sa The Hague para tulungan ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte dahil hindi pa aniya kumpleto ang legal team nito. Ayon pa sa Vice Presidente, bagamat nasa ibang bansa, patuloy pa rin ang kanyang pagganap sa mga tungkulin sa Office of the Vice President. Nagpapatuloy aniya ang kanyang komunikasyon sa kanyang mga undersecretaries at assistant secretaries. Nakatulong niya sa pagpapatakbo ng mga proyekto ng OVP sa kabila ng limitadong budget. Kailan po ang estado ng Office of the Vice President patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget. Ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit po na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Nauunawaan din ni VP Duterte ang kanyang mga responsibilidad na kailangan asikasuhin sa bansa. Paliwanag niya na alam niyang magbalanse ng trabaho at tiniyak na hindi niya ito napapabayaan kahit siya pa ngayon ay nasa ibang bansa. Sa kabila ng kanyang mga ginagawang trabaho, aminado si VP Sara na hindi rin madali na mawanay sa piling ng kanyang mga anak. Ako nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Sanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak. Dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Inamin niya na hindi gaya ng trabaho na kanyang kayang dalhin o gawin kahit saan, hindi ito posible sa pagiging isang ina, lalo pa at nasanay ang kanyang mga anak na kasama siyang pisikan. Monica, pinanggit din kanina ni Vice President Sara Duterte doon sa online press briefing kasama yung OVP media na araw-araw yung pagbisita niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands at pinag-usapan nga nila yung kanilang mga pamilya at syempre kinukumusta din ng dating Pangulo yung kalagayan ng bansa. Ayan muna update, balik sa'yo Monica. Chad, kasi may mga ulat na may mga pagkakataon na sumasama ang pakiramdam ni dating Pangulong Duterte. Sa ngayon ba, kumusta ang kalagayan niya? Yes, Monica, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mabuti naman yung kalagayan ng dating Pangulo doon sa ICC Detention Center. Wala rin aniya siyang nakikita na serious health problems kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod na nga lang doon sa natural na nararamdaman kapag may edad na o tumatanda gaya nung
nararamdaman na pagsakit ng tuhod, pagsakit ng likod at nahihirapan ding mag-adjust o mag-adapt ang dating Pangulo doon sa na klima doon sa dahig. May pagkakataon din na walang gana yung dating Pangulo kaya nagre-request sila VP Sara ng gatas at prutas para sa dating Pangulo. Pero sa kabuuan, sabi ni VP Sara, okay naman yung kalagayan ng dating Pangulo doon sa dahig. Monica. At may plano din bang pumunta dyan ang iba pang mga anak ng former president? Lalo na at malapit nang magdiwang ito ng kanyang karawan. Monica, yun nga yung inaantay ni Vice President Sara Duterte, yung pagbisita ng iba nilang mga kamag-anak kay FPRRD doon sa dahig at nabanggit niya rin na plano nilang magkakapatid na makumpleto sa mismong birthday ng dating Pangulo at tinitingnan niya pa kung posible o mapayagan sila na sabay-sabay bumisita doon sa ICC Detention Center para sama-sama nilang makasama yung dating Pangulo sa araw ng kaarawan nito. Pero kung sakaling hindi payagan na sabay-sabay silang makabisita, sabi ni VP Sara, ibibigay niya yung schedule sa kanyang mga kapatid para sila naman yung magkaroon ng pagkakataon na makita at makasama muling pisikal yung kanilang ama doon sa dahig. Monica. Huling tanong na lang, Jed, no, nabanggit kasi ni VP Sara na mukhang indefinite muna yung kanyang magiging stay dyan sa The Hague. Papaano nito maaapektuhan yung gagawin nilang paghahanda sa napipinto naman yung impeachment trial? Jed. Binanggit ni VP Sara kanina na 2023 pa lang ay pinaghahandaan na nung kanyang legal team itong impeachment trial na inihain sa kanya, Monica. So, hindi gaanong pinoproblema ni Vice President Sara Duterte yung impeachment dito sa bansa dahil nakafocus siya sa pagtulong sa kanyang ama doon sa pagbuo ng legal team doon sa ICC kasi sabi niya mayroon namang legal team na nakafocus na o naghahanda doon sa mga articles of impeachment o doon sa pagsagot ng articles of impeachment at si VP Sara ay nakamonitor na lang or pagdating na lang doon sa decision making nakikipag-coordinate doon sa kanyang mga lawyers na naka-assign sa impeachment. Monica. Maraming salamat.